So, may nagpadala dito guys ng ganitong klaseng inverter. Ayan, yung ganito. Dati rin ganito yung ginagamit ko. Hindi ko alam kung magkano na yung mga ganito ngayon. Sa tingin ko, mahigit 1,000 na. 1.5 siguro or 2K. Depende sa wattage. Ito kasi 1,500 watts. Lineman. DC 12 volt to 220 volt, 230. Daming umaalog sa loob. So sabi nung may-ari daw ay ayaw daw umandar. May umaalog sa loob. Sa itsura niya ay marami na siyang pinagdaan ng hirap. At tansya ko dito pinapatong sa may battery. At ang ginagamit ay acid, yung flathead. Ayan, kaya nagkakaganyan. Tapos kung minsan pag pinapatong sa battery na flooded, pag nagkakasira na siya, hindi na siya maayos kasi nga pinapasok dito yung moist ng battery. Medyo mahirap matuyo yun eh. Parang ihi ng aso. Yung pheromone niya pag umihi, lalo sa mga hindi natatry na area, mahirap matuyo. Hindi talaga yun. Parang ganun. So sabi nung may-ari daw dito, nung iniwan, ayaw daw gumana. So karamihan kasi yung ganito. Dito sa amin, maraming gumagamit ng ganito. Check muna natin. So yung battery kasi dito ginagamit doon sa may hybrid. Ito na lang gamitin natin. Yan. Isa pa kasi na nakasanayan natin, kahit yung mga taga dito sa amin. Ako kasi hindi ko ginaganon eh. Kaya karamihan yung ganito nakakaligtan, nababaliktad sa battery. Tinatanggal nila all the way sa battery pag hindi ginagamit. So para sa mga gumagamit ng ganito, kahit hindi po ninyo tanggalin sa battery, basta hindi po siya naka-on, hindi po kumakain ng laman ng battery yan. Natural lang po na kapag i-clip natin, mag-spark. Basta tama. Ayan. Kasi magkakarga yung capacitor sa loob. Okay lang po yun, pero hindi siya kumakain pag pinatay natin. Mas maganda wag yung tanggalin yung clip. Kasi prone siya lang pagkabaliktad pag tinatanggal nyo. Hindi natin namamalayan, minsan nagkakamali. And then okay naman siya. Check natin yung output. Ayun no? 228. Yung ganito kasi, kahit sabihin natin na 1,500, sa tingin ko hindi naman umabot ng 1,500 yan eh. Nasa siguro 800 or something. So ito kasi, kung minsan nagre-rely yung may-ari dito, hindi aware sa mga ganitong klase yung device, kung minsan sasaksakan nila ng washing, okay lang yung washing, sasaksakan nila ng ref. So yung mga ganitong klaseng device kasi, mga inverter, hindi pwede sa mga motorized, pwede sa electric fan. Yun nga lang kasi, sa tingin ko dahil sa waveform ng kanyang output, hindi tatagal yung electric fan mo. Nagpaparepair noon dito at pabalik-balik sila. Sabi nga nila is, gawa Lunes, sira Martes. Kasi dito sa amin ay uso pa yung nag-iilaw ng palaka, nag-iilaw sa dagat. Ang binibili nila, yung nabibili sa mga bangketa, yung tig 65, 100 pesos na yung sinasaksak mo mismo sa ganito, brown out. Dito nila sinasaksak. Ang charger noon ay capacitor lang. So, parang meron siyang epekto sa ganito. Yan. So, ang nasisira ay yung inverter, umiinit. Sa daming magsasaksak, makikisaksak kasi brown out. So, masisira. Ngayon, ang masisisi, yung technician. Wala naman yung umaalog. Meron. Ayun, pala sa dulo. Oh.
Nabali yung tenga na ano niya. Dito. So wala naman tayo papalit kasi wala naman akong ganito. Sa tagal na kasi hindi ako nagre-repair ng ganito. Alam nyo guys, kanya ako tumigil ng repair ng ganito. Kasi hindi natin maiwasan na magka-back job. Nakakairita yung ganon. Ang diskarte ko ron sa ganito, bumibili ako sa mga bakal bote yung mga ganito. May mga nagtitinda sa mga bakal bote, binibili ko naman, inaayos ko. Then kung may magpapa-repair, kaysa hintayin niya or pabalikin ko, swap na lang. Bali ang babayaran niya depende sa damage nung niya. Tapos swap, mas mabilis. Kanya lang kasi may mga customer na talagang hindi aware sa paggamit ng ganito. Akala pwede lahat. Yan po yung output ng inverter na safe sa mga appliances natin. Yung aking hybrid dito, bagamat pure sine wave, pero marami siyang noise. May vlog na ako about doon. So, subukan natin dito. Yun ganyan ang output ng square wave. Ayan. So yung mga spike na nakikreate na ating hybrid, napaka-fatal na po yun. How much more sa mga square wave. Ayan. Dito, clean sine wave. Maririnig naman po yung tunog ng ating electric fan. Subukan natin. Subukan natin siya. Ayan. So maririnig mo lang sa kanya yung pagaspas ng kanyang blade at yung hangin na naitutulak niya, yung maririnig mo. Pero pagdating sa square wave, subukan natin. Medyo malakas lang kasi yung kanyang ingay Ito. Ayan paparinig kasi. Narinig niyo yan? Maugong sa motor ng electric fan. Yan. So yun ang pangit na tapos kung minsan hindi tatagal yung motor ng electric fan. Mainit. Parang prone siya ng static kasi pag tingnan mo yung motor ng electric fan pag madilim, parang meron siyang mga corona discharge na kulay blue. Parang ganon. So pag tagal, masisira yung motor, bibili ka na naman ng dahil dito. So wag tayo magsasaksak ng motorized washing. Kahit sabihin natin pwede, pero hindi tatagal. Ref, hindi pwede. Basta mabibigat at malalakas yung kick in, hindi pwede. Yan, mga pure sine wave. Pag ganun po, huwag kayong magsasaksak dito na yung flashlight na yung may sariling plug na ganon. Yung headlamp. Yung mga portable na gano'n na meron siyang charger na mismo doon, built-in. So pwede yung charger ng cellphone pwede na pang-charge ng flashlight. Okay, mga capacitor kasi yung laman sa loob na tapos meron siyang epekto dito. So para yung mga gumagamit ng ganito, may iwasan niya masaksakan ng ganon. Electric fan pwede lang naman, kaya lang sabi ko na hindi siya tatagal. Kala ko sira to. Kasi yung sabi niya, malamang dito lang sa likod. Kasi nga mapapansin ko dun sa kanya terminal dito. Patay natin. Yung kanya terminal dito. Ito yung pansin niya ko minsan. Dito. Kung minsan nakakaligtan natin yan Kasi nga nakapatong mismo sa battery. So yun ang iwasan natin. Kaya nga po meron siyang wire na medyo mahaba para ilay sa battery. Kasi yung mismong tubig ng ganun ay highly corrosive siya. Tapos napaka-sensitive niya sa device. Papasok sa loob, gaya niyan So dito pumasok sa loob. Pag nahigop niyan, papasok sa board. Pag nasira, sakit sa ulo, hindi maayos-ayos kasi nga yung resistance nung tubig. Ayan, may resistance po yung tubig kaya mas maganda ipatong nyo sa iba. Bitin yung ganon na malayo sa battery.